Isa sa mga sikreto ng mga mayayaman kung paano sila patuloy na yumayaman, ito ay ang pag-build ng passive income stream na kung saan kahit natutulog sila ay patuloy pa rin silang kumikita at tumataas ang kanilang net worth. At alam mo ba na pwede mo rin magawang mag-build ng passive income kahit maliit lang ang puhunan mo o kahit wala ka pang puhunan. Kaya panoorin mo lang tong video na ito at sinisigurado kong may matututunan ka na makakatulong sa'yo na maging financially free at mag-increase ang iyong personal net worth. Number 1, social media. Kung wala kang kapital at limitado ang oras mo, itong social media ang maaring makatulong sa'yo dahil pwede ka talagang kumita dito. Ang social media katulad ng Facebook, YouTube, Instagram at TikTok ay ilan lang sa mga social media platforms na pwede mong gamitin para mag-start kumita at makapag-build ng passive income. Pwede kang maging content creator or vlogger na kung saan ay pwede mo agad ito simulan dahil cellphone lang ang kailangan ay pwede ka nang magsimula. Kapag ikaw ay kumita dito, tsaka ka maaaring mag-invest sa iyong equipment. Para masimulan ito, pumili ka muna kung saang social media platforms mo gusto magsimula. TikTok ba? Facebook o YouTube? At pag nakapili ka na, ang next mong gawin ay pumili ng mga content na pwede mong gawin. Ang suggestion ko sa iyo ay pumili ka ng content na knowledgeable ka at passionate. Halimbawa, ikaw ay magaling magpatawa, maaari kang gumawa ng mga comedy skit at i-upload sa iyong mga social media platforms. Kung magaling ka naman magluto, edi mag-post ka ng content about cooking. Consistency lang ang need dito. At kailangan mong makapag-isip ng content na magugustuhan ng mga tao. Maaring nagtataka kayo bakit ko sinama ang social media as a passive income. Sa totoo lang, pwedeng i-classified as active and passive income ang social media. Dahil sa paggawa ng content, ito ay active. Ngunit tandaan na kapag ang mga videos mo ay patuloy pa rin pinapanood ng mga tao, kahit 2 years ago pa yan, may revenue ka pa rin dyan. And classified as passive income dahil wala ka nang ginagawa pero kumikita pa rin ang mga videos mo. Number 2, stock investment. Isa nga ang stock investment sa kilalang nagbibigay ng passive income sa isang tao. At kapag sinabing stock investment, ang iniisip kagad ng ibang tao ay kailangan ng malaking kapital para kumita ng malaki. At dyan kayo nagkakamali dahil sa halagang 1,000 pesos ay maaari ka nang mag-open ng account sa Call Financial. Ang Call Financial ay isang stockbroker dito sa Pilipinas at dito ay pwede kang bumili ng mga local stock katulad ng SM Investment, Ayala, Aboitiz, Globe Telecom at marami pang iba. At maaring kumita ang pera mo ng 7 to 10% annually at kapag mas malaki ang pera mo, ay mas malaki ang kikitain mo as a stock investor. Ito pang tips ko sa mga maliit lang ang kapital at gustong maging milyonaryo sa stock investing. Sa kada buwan ay itabi mo ang 1,000 pesos para sa stock investing. At alam mo ba na maaring maging 1.2 million pesos ang 1,000 pesos mo per month? Sa loob ng 30 years. Maaring matagal pero tandaan mo na wala kang gagawin kundi maghintay. Maaring nagtataka kayo paanong ang 1,000 pesos a month ay magiging milyon. Ito nga ay sa pamamagitan ng compounding na kung saan ang tubo mo ay patuloy mong papatubuin. At pwede kayong gumamit ng compound interest calculator katulad nito. Kung nakikita nyo, yung annual interest lang na nilagay ko is 7% dahil conservative tayo at gusto kong ibigay yung realistic na pwede mong kitain. At kung gagawin nating 10% annually yan, ang kikitain ng 1,000 pesos per month mo sa loob ng 30 years ay 2,280,000. Diba napaka-solid na investment at kahit tulog ay literal na kikita ka. Ayos lang na matagal, ang mahalaga ay may inaasahan ka. Number 3, Bendo Machine Business. Sa panahon ngayon na ang hanap ng tao ay affordability at convenience, isang bendo machine sa nagbibigay ng ganitong serbisyo o produkto. Sa mga hindi nakakalam ang bendo machine, ito yung mga hinuhulugan ng barya katulad ng piso wifi, coffee machine, laundry, car wash at marami pang iba. Basta hinuhulugan ng barya ay maaring i-consider as bendo machine. At ang kinakailangan puhunan dito ay 5,000 to 8,000 at maaari ka nang magsimula at depende ito kung anong uri ng bendo machine ang papasukin mo. Kung ang bahay mo ay malapit sa paaralan, pwede kang mag-start ng piso wifi dahil maraming tao ang need nito. Lalo na mga student at hindi mo naman kailangan bantayan ng piso wifi dahil nga ito ay bendo machine. At kahit may iba ka pang trabaho ay pwede mo itong simulan at mag-build ng passive income. At kung sa mataong lugar ka naman, pwede naman ang coffee vending machine. Nakadepende talaga ito sa lugar kung anong uri ng bendo machine ang sisimulan mo.
At kung anong sa tingin mo ang needs o pangangailangan sa lugar nyo, alamin mo muna kung ano yung mga madalas na hinahanap ng mga tao sa lugar ninyo. At tsaka ka maghanap kung may vending machine ba na pwedeng mag-provide sa kanilang mga needs. At ito pa ang isa sa mga tip ko sa iyo. Pag nagsimula ng kumita ang vending machine mo, pwede kang mag-ipon mula sa tubo at mag-start ka ulit ng vending machine sa ibang lugar. Bale mag-scale ka lang na mag-scale hanggang di mo namamalayan is napakarami mo na palang vending machine at malaki na ang income mo. Tatanungin kita, anong passive income stream ang meron ka o gusto mong simulan? Comment kayo dyan sa baba at aking babasahin at maaari yan makapulutan ng aral ng ibang taong makakapanood ng video na ito. Number 4, G-Invest. Ito ang easiest way para mag-start ng passive income na kung saan sa loob mismo ng app ng GCash ay maaari mo itong ma-access. And for as low as 50 pesos ay pwede mo na itong simulan. Ang G-Invest ay parang stock lang din, pero under ng G-Invest ang market funds, index funds, and other funds na naka-invest sa ibang companies. Kung ikaw ay student o limitado ang pera mo, ito ang sinasuggest kong simulan mo dahil maliit lang ang need na kapital at ma-expose ka na sa investing world. Invest consistently kahit maliit pa yan, kahit 50 pesos per week basta mag-invest ka na mag-invest. At kikita ang pera mo passively kesa naman ginagastos mo sa mga material na bagay ang pera mo at di naman ito nagja-generate ng pera. Maging practical at ikaw din na makikinabang nito. Number 5, MP2. Ang MP2 ay para lang din savings account. Ang pinagkaiba lang ay mas malaki ang tutubin ng pera mo, and for as low as 500 pesos ay pwede mo na itong simulan. Pero sa MP2 ang pera mo ay nakalock for 5 years. At ito ay para sa mga taong may extra pera. At hindi naman ganun kailangan ng pera sa loob ng 5 years. Pwede mong subukan itong MP2. Kung gusto ninyo makaiwas sa inflation, ang pag-invest ng pera ninyo ang pinaka-practical na gawin at mas makakasigurado mo na magiging financially stable ka in the future. Piliin magtiis at mag-invest hanggang maabot mo ang financial freedom na inaasam mo. Recap lang tayo sa mga passive income ideas na nabanggit ko sa video na ito. Number 1, social media. Number 2, stock investment. Number 3, vending machine business. Number 4, G-Invest. Number 5, MP2. Kumita kahit natutulog, yan ang inaasam ng marami sa atin. At gamit itong 5 passive income ideas na natutunan ninyo sa video ito ay unti-unti mo nang ma-increase ang net worth mo. Siguraduhin i-apply ang natutunan dahil sayang lang kung pinanood mo lang ang video na ito at hindi ka nag-take ng action. At kung umabot ka sa part na ito, sinasuggest kong panoorin mo ang golden rule sa pag-iipon para mas makapag-ipon ka at makapag-build ng passive income stream. Mapapanood mo ang video sa end screen. Click mo lang yon at huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Yun lang, let's keep on hustling!